Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga darating pang uploads. Salamat! Taong 1987, sa Siquijor pa kami naninirahan noon. Ang kinabibilangang sityo namin ay kinikilalang pinamamahayan ng iba't ibang elemento. Sa pagpatak ng alas 6 ng gabi, wala nang kahit ni isa pang naglalakad o tumatambay sa labas. Sarado na ang mga bintana at pinto. Sa dinami-rami ng kababalaghan sa lugar namin, ang pinakakinatatakutan ko pa talaga ang naglakas loob na gumambala sa amin. Malapit sa sapa ang bahay namin. Kakahuyan naman sa kabilang bahagi ng sapa, kung saan palagi kong namamataan ang hindi matukoy-tukoy na nilalang. Isang hapon habang nagtutupi ng mga nilabhan, napansin ko ang kaluskos sa kakahuyan. Tila may kung anong gumagapang sa ilalim ng lupa. Dahil sa gumagalaw ito, pabalik-balik ito at ilang sandali pa, napapitlag na lamang ako sa biglaang paglitaw ng kakilakilabot na nilalang mula sa kailaliman ng lupa at lumambitin sa sanga ng kahoy. Dali-dali ko pang naisara ang bintana at napahawak sa dibdib sa sobrang takot. Subalit bago ko pa naisara ang bintana, klaro ko pang nakita ang kabuuan nito. Bungo ang pagmumuka, mapupula ang mga mata, walang bibig, walang ilong, mahahaba ang braso at naglalakihan ng mga daliri. Ganoon din sa paa at sobrang itim ng kabuuan, maliban sa mukhang napakaputi. Hindi ko alam kung nakita ba ako, pero sigurado ako sa paglalarawan sa elementong yon. Pumasok ako sa kwarto nila nanay at agad na sinabi sa mahinang boses ang nakita. Nagkatinginan sina nanay at tatay matapos kong sabihin yon. Sinenyasan lang ako ni tatay na huwag nang magingay. Hindi ko alam kung bakit, pero sinunod ko lang ang sinabi nila sa ideyang baka mas ikapapahamak pa namin kung susuway ako. Dumating ang gabi at handa na sa pagtulog ang lahat. Sa katunayan, naunang natulog si nanay at ang nakababata kong kapatid. Si tatay naman ay nasa labas pa. Isinara ko na rin ang bintana at humiga na sa higaang kawayan. Lumalalim na ang gabi at yumayapos na ang lamig ng hangin. Nang makaramdam ng pagkaihi, bumangon ako at hindi pa nga sumasayad sa sahigang mga paa. Naagaw na ng atensyon sa mahihinang daing mula sa labas. Parang lobong handa na sa pagkain sa kanyang biktima. Base sa direksyon ng boses nito, palakad-lakad dito sa mismong harapan ng bintana ng kwarto ko. Napalunok pa ako nang mapansin ang kakaibang aninong rumihistro sa dingding. Kung hindi ako nagkakamali, pagmamay-ari ang hubog na yon ng nilalang na nakita ko sa kakahuyan kaninang hapon. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan. Gulong-gulo na ang isip ko kung ano ang gagawin. Dagdag pa ng paunti-unting paninikip ng dibdib. Hindi nagtagal, huminto sa bintana ang anino ng nilalang. At ilang sandali pa, maririnig na ang nakapaninindig balahibong pag-atungal na sinunda ng paunti-unting pagbukas ng bintana. Nang tuluyan nang nagbukas ang bintana, bungad na bungad ang nakalitaw na nilalang. Eksaktong nilalang na nakita ko sa kakahuyan. Mas lalong nagliyab ang mapupulang mga mata nito. Ipinasok na ang kanang kamay. Ang naglalakihang daliring
tumutulo pa ang napakalansa at nakakadiring maitim na likido. Naguunahan na ang pawis ko na sinasabayan ng malakas na pagkabog ng dibdib. Kaunti na lang at malapit na akong maabot ng nilalang na yon. At habang papalapit ang kamay nito'y nararamdaman ko ang nanunuot na mga balahibong naglabas-masok sa aking ilong na hindi ko alam kung saan nagmula. Nasampal ko ang muka buhat sa paglabas-masok ng mga balahibong yon. Nahulog na nga ako sa higaan at nabagok pa ang ulo sa sahig. Napasigaw na ako nun at hila-hila na ang mga balahibong naglabas-masok sa ilong. Subalit kahit anong hila ko'y hindi makapa ang dulo na para bang mahaba yon kesa sa inakala ko. Pag-angat ko pa nga ng tingin ay nasa harap na ang naglalakihang daliri ng nilalang at pilit iniiwasan ng akmang pagdampot nito sa akin. Sa abot ng aking makakaya, isinigaw ko ang pangalan ni nanay at tatay. Halos kapusin na ako ng hininga at naguunahan na ang mga luhas sa takot. Lalo na nang nadampot na ng nilalang na yon. Pakiramdam ko pa'y parang nadudurog ang buto ko sa balikat sa pagkakahawak nito. Humihiyaw na nakapikit ako sa dulo ng higaan. Niyakap ko talaga ng husto ang higaan at pilit pinigilan ng tangkang pagtangay ng nilalang. Subalit mas malakas ito. Unti-unting dumudulas ang mga kamay ko sa pagkakahawak sa higaan at napapikit na lamang. Subalit mabuti na lang at dininig ng itaas ang pagsaklolo ko. Hinila ko ni nanay palayo habang pinagtataga naman ni tatay ng itak ang nakakapit na kamay ng nilalang sa akin. Kahit na nagtamo na ito ng sugat buhat sa itak, hindi pa rin ako nito binibitawan. Hindi rin ito tinatantanan ni tatay. At kahit napapahiyaw na ang nilalang, ay ayaw talagang bumitaw. Nang hindi pa rin ay inabot ni tatay ang lamparilla sa gilid at inihagi sa mukha ng nilalang. Doon lang ito bumitaw at nagwawala sa labas. Bumabangga na sa kung saan-saan ang nagliliyab na katawan ng nilalang habang pumapailan lang pa rin sa hangin ang nakapaninindig balahibong daing nito. Tumawid dito sa sapa at sumuot sa kakahuyan hanggang sa unti-unti nang nawawala sa aming pandinig at paningin ng kanyang figura. Nung gabing yun ay hindi natulog si tatay. Gayunpaman, nakahinga pa rin kami. Lalo pa at hindi na ito nagpakita pa matapos ang insidenteng iyon.